Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos ngayong ating pagdiriwang banal na misang nagtatampok kay Maria at sa pahayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Napakalagang ito ating sa sampalatayanan sapat may magandang kinabukasang taglay upang ang pahayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ni Maria ay magkanakatuparan ang katubusan ng sangkalupaan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ang lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen.
kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili, pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ng iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ng mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw mo'y aming
Ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawaging mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng ang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayo ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatanan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakalagay ito ng ganap na pangyari kay Maria at sa buong sangkalupaan o sa buong sangkalatauhan sa pamamagitan ni Maria sa pagbalita ng Anghel Gabriel na siya'y maglili at manganak upang ipahayag ang kaligtasan na dulot ng dakilang pagmamahal ng poong may kapal. Oo, naging instrumento si Maria, pero higit pa sa instrumento sapagkat ginawa ni Maria ang tagubili ng Anghel Gabriel at nabinigyan ng kahulugan at kahalagahan ng mga bagay nito upang sa tanang buhay ni Maria o nga't ipinagkaloob sa kanya siya'y natatangi sa lahat ng kababaihan, binigyan niya ng daan sa kanyang puso't kalooban ang pagsunod sa puso't kalooban din ng Diyos, ang poong may kapal. Kung hindi naganap ang mga bagay nito, sino ang maging tagapagligtas ng sangkatauhan? Kundi pinahayag ni Maria ang kanya dakilang pag-oo, ano ang tunay na kalarawan nitong ating sinasampalatayanan? Kaya nabago ang takbo ng buhay ng sangkalupaan sa pamamagitan ng dakilang pag-oo ni Maria. Tingnan natin kung ano nalaman ang ating mabuting balita tungkol dito sa pagpapahayag ni Maria, the great amen of Mama Mary, ang sinabi sa the fiat of Maria, walang iba kundi, let it be done according to your will. Kaya ang pagsunod sa kalooban ay tinangi ni Maria, pagsunod sa kalooban ng Diyos ang kanyang binigyan ng halaga at kahulugan, at ito yung gaganapin din ni Kristo sa kanyang tanang buhay. Sa tanang buhay ni Kristo, ang ginawa din niya ay sumunod sa kalooban ng Ama. At ito rin ang kanya tinatagubilin para sa atin upang sa tanang buhay din natin, tulad ni Maria, tulad ng ating Panginoong Kristo, ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama.
Ang unang bahagi nito, ay binalita ng Anghel Gabriel kay Maria kung ano mangyayari sa kanya na si magdadalang tao kahit na wala sa loob ng pag-aasawa upang na katagda ng pakasal. Pero itong balita sa ng Anghel Gabriel na maglilihi siya at manganak na isang lalaki, pangalan ng Jesus. Siya ay magiging Diyos ng kataas-taasan o nagbigay kahulugan kung ano yung papel na gagampanan ni Jesus. Pero sa kabila ng maraming pag-aalinlangan, sa kabila ng hindi niya lubusang maisip at mabigyang halaga at kahulugan sa kanyang kasalukuyang buhay sa pagsapit ng ganitong bagay, sa bila ng pag-aalinlangan, binigyan pa rin ni Maria ang puwang upang siya'y higit na umunawa. Hindi sarado si Maria sa kanyang pag-iisip, basta sasabihin niya, wala akong kinalaman dyan, di ko alam yan. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, binuksan pa niya ang pintuan upang makakita ng lubusan, upang maniwala din siya at upang mapagpaliwanagan siya kung anong kahulugan ng isinasabi ng Anghel Gabriel. Tila yata meron talagang mga tao na talagang saradong kailang isipan, come what may, sarado isipan niya, pero hindi ganoon dapat ang mangyari sa buhay natin. Tulad ni Maria, nagbukas din ng bahagi sa buhay niya na baka itong mga binabalitang ito ay may saysay at kahulugan sa kanya at sa buong sangkalupaan. Ganun nga ang ginawa ni Maria. Hindi siya sarado sa kanyang sarili, kung hindi, binuksan pa rin niya ang panig ng kanyang pangunawa upang sa gayon sabihin, ang mga bagay na ito ay meron palang halaga at kahulugan, hindi lamang sa akin bilang may bahagi ang Diyos sa buhay ko, kung hindi sa buong sangkalupaan, na unti-unti niyang nalalaman, ito pala ang binabalita ng Anghel Gabriel sa akin na hindi ko dapat isarado ang aking isipan, kundi buksan ang aking isipan, lalo-lalo na aking pangunawa upang ang mga bagay nito ay maging kahulugan, kahalagahan at kagandahan sa takbo ng buhay ng sangkalupaan. Yan ang maisipin natin palagi. May magandang naghihintay sa pamagitan ko, magitan nating lahat upang ang Diyos na nananan sa atin may mahalaga palang gaganapin sa buhay na ito bilang pagpapala para sa atin upang tayo maging instrumento sa mga dakilang bagay na gaganapin ng Diyos sa buhay ng tao at sa buhay ng sangkalupaan. Diba? Napakalaga. Yung sa bandang gitna natin mabuting balita, pinakita ni Maria kung ano ang dapat na alituntunin ng kanyang buhay. Meron dapat, hindi yung talagang makasarili, hindi dapat yung tanging kung ano lang tanlalaman ng kanyang isipan. Pero ito'y merong exploration of something that is good, something that is worth living for. Ginawa ni Maria to explore the many avenues of her life in the way how to listen to the words and deeds of God the Father in the Lord Jesus Christ. Nung kinonekta niya ito habang lumalaki si Kristo hanggang sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ipinakita ni Maria opening of all the avenues in life in order to clear up many things in her life for the good of humanity. Kaya napakaganda yung pagbubukas ng ating puso't isipan sa larangan nitong ating pinanampalatayanan at dito tayo nagiging matatag. Dito natin bibigyan ng daan, may magandang kinabukasan nilalaan sa atin ng Diyos. Meron tayong bibigyan ng pagpapahalaga sapat ito ang kalooban ng Diyos sa tanang ating buhay na hindi dapat nating pasubalian, kundi dapat ay bigyan ng bayong pagpapahalaga at kahalagahan sapagat ito, alam natin, sabihin natin, inanggaling sa Diyos yan. Kaya pahalagahan ko ang mga bagay nito, bigyan ko ng masusing pag-unawa at magandang isipan at magandang buhay. Ano man ang galing sa Diyos ay tunay na kapaki.
pakinabang. Sa huling bahagi natin mabuting balita, o sakali man si Maria di pa naunawaan ko ng dating ng Anghel Gabriel, masasaksihan niya ang mga bagay nito sapagkat yung kanyang pinsan si Elizabeth ay nagdadalang tao sa kabila ng kanyang katandaan. Mapuproven ni Maria mga bagay nito. Madumalo pa si Maria kay Elizabeth para sa ganyan ay maipaliwanag nila siya sa isa kung ano yung mga naganap na pangyayari na kahali-halina sa kanila. Very of great importance na silang dalawa magdadalang tao sa pamamagitan ng mga panukala ng Diyos. Ito yung napakalaga. Kaya meron itong dakilang pag-oo, let it be done. The fiat of Maria na binibigay sa atin sa mabuting balita upang sabihin nang galing sa mabibig ng tao, sa bibig ni Maria, nang galing din sa bibig ni Elizabeth, nang binalita ito ng kanyang asawang si Zacarias, na siya ay magdadalang tao, na ito ay ipinamalita ng anghel din kay Zacarias, nung siya ay maghahandog ng kamanyang sa templo. Kaya ang mga bagay nito ay naging sangkap ng pahayag ng mabuting balita upang ang sama-sama natin mapagdulog, halimbawa ngayon sa pagdiriwang ng misa, ay magkaroon ng saysay at kahulugan. What is of great importance will always bring us to the great acknowledgement, let it be done, so be it. And these things will be the way how to follow the will of the Father. Ito tayo ngayon at may bibigyan ng kahulugan ang buhay natin tunay na pagpapala na nanggaling kay Maria na dinala niya sa kanyang sinapupunan si Kristo upang lahat ng katotohanan ay mabigyan din ng panukala, pagsasaayos at tamang landas sa ating buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halina, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating kahilingan upang lahat natin pagtibayin ang halaga at kahulugan nito sa pagpapahayag ng Diyos ng mabuting balita para sa tanan at upang sa pagsisikap upang ito'y maitaguyod sa tanang ating buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Makabanalin natin tataas ang ating puso't kalooban sa pahayag ng mabuting balita din para sa ating kaligtasan. Pagkalooban nawa tayo ng Diyos na kanyang mapagpalang pag-aruga, ituwid sa maling dandasin ng buhay at tunay mabing malakas ang kalooban sa pagtugon sa dakilang paanyaya ng Diyos sa tuwina sa mga gawaing kabutihan, kabanalan na dakila natin ding pag-oo. Kaya ang lahat nito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso at inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuging nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapati mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noong pamanguna ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak na sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na naiiba sa amin nung lukuban ng Espiritu Santo ang malabiring nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sangbayanan mong iyong hinirang at maganap ang higit pa sa inaasahan ng lahat sa mga bansang ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritong Banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pintiisang krus ang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman,
Nang pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ni Nanang Diyos, si San Jose na kayadakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Balita ng Anghel Gabriel kay Maria, nakita ang tunay na hulugan ng buhay sa dakilang pag-oo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tubayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa akin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahabala na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinanaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na pinagdadalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang pagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating pong mga panalangin, at sa bandang huli ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na pagdiriwang ng banal na misa. Tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabambanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig na karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga wawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tumayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Ang tumeno sa kawentum, venerem cervi, et antitum documentum procedat, itum
cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, idonos corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, o redemptiones Tuae fructum, in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinsinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan,
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.